Pinull out na daw ang Oras de Peligro after 2 days showing sa ibang cinema. Namiligro nga. Hello mga bibig! Welcome back sa ating YouTube channel. Manglibak na ta! Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video kay Manglibak na ta! Oy, eto na ating mga lebak-lebak ngayong araw na to ha. Maglebak-lebak na ta. Oy, nako, si Senador Risa Hontiveros, gipromote na niya ang Oras de Peligro. Ang tanong, magkano ba ang kita ng Oras de Peligro sa unang araw? Nako po, may isang netizen ang nagtanong ba sa Martir or Murderer, kumita daw ito ng 14 to 15 million sa unang araw. Sabi ni Direk Daria, medyo hindi masyadong malaki compare sa Made in Malacanang, pero maganda ang pasok ng kitaan sa Martir or Murderer. Knowing na tumaas na ang presyo ng ticket. Tumaas ang presyo ng ticket sa mga sinihan ngayon. Parang same na rin yung kita ng Made in Malacanang at Martir or Murderer. Kasi that time, during pandemic, medyo bumaba ang presyo ng ticket. Ngayon, parang tumaas siya. Well, ganun talaga ang buhay. Sometimes, lagakpak ka. Sometimes, tataas yung level up mo. Compare sa Ako si Ninoy. Ano na yan sa Ako si Ninoy? Sabi daw ng isang netizen, paki-confirm po sa mga producers kung totoo ba itong nabalitaan ko na 14.7 ang kita ng Martir Murderer last March 1. While Ako si Ninoy kumita lamang ng 2.4 million from February 22 to March 1. Ay, hindi malanang pangkalahati itong Ako si Ninoy, 2.4 talaga. So, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1. So, mga 8 araw, kumita ng 2.4 million daw di umano ang Ako si Ninoy. Totoo kaya ito? Ang Oras de Peligro, magkano na ba ang kita? Ay, ito pinomrote na ni ang Oras de Peligro ni Honorable Senator Risa Hontiveros. Sabi ni Honorable Risa Hontiveros, Oras de Peligro is a must-see movie for every Filipino. If only to jog the memory of those who have forgotten or have chosen to forget the actual documented truth of our collective history as a nation. So yan po ang pag-promote ni Honorable Senator Risa Hontiveros. Naku po, ang one of the reyna ng mga kamping ay nag-promote na ng Oras de Peligro. Hihintayin natin ang hari ng kakamping na si Kiko Pangilinan at ang pinaka-queen sa lahat na si Mama Lenlen kung ipopromote ba nila ang Oras de Peligro. Baka yun lang ang hinihintay ng mga kakamping. Pero let's see kung mag-announce na ba ang Oras de Peligro kung magkano ang kita nila. Narinig ko, sabi nila, we don't care sa kita. We don't care kung magkano yung nakita namin sa first day or until now. Ang importante sa amin ay maipadangat, bisaya kaayo maipabahagi namin kung ano yung katotohanan, kung ano yung nakalimutan ng maraming tao, at kung ano yung kanilang pinaniwalaan noon na nagbibigay kalayaan sa atin. Char! Yan ang standing ng Oras de Peligro. Pero yung standing nila sa sinihan, bokya. Yan mga kabibig, kalerki talaga. Pero okay lang naman as long as people are still supporting these movies na pinapalabas ngayon. Saturday, Sunday ngayon. So possibly, maraming magkabarkada, kapamilya, ang manood either of these two movies. Pero balibalita ko may mga ibang sinema daw na parang tinanggal na ang Ako si Ninoy at Oras de Peligro.
Oo, grabe naman. Yung, ako si Ninoy lasted for 8 days. Pero, 8 days ha, 8 days. Bisaya ako, ayaw. 8 days. Pero itong si Oras de Peligro sa ibang sinihan, 1 day lang. Or 2 days lang, tinanggal na, pinalitan na ng Martyr or Murderer. Uy, nakakaawa naman yun pag ganun. 'Di ba? Ako no, parang ang hirap maniwala sa ganun-ganun. Pero yun ang mga chika-chika, mga kabibig. Oo. Tapos, meron pang sinabi si Mr. Antonio Contreras. Ang sinabi ni Mr. Antonio Contreras ba? Wife and I are in SM somewhere near us to watch Martyr or Murderer. We are planning to watch Ako si Ninoy tomorrow and Oras de Peligro on Saturday. As a responsible social scientist, I need to watch all three before I write my analysis for my column to be fair. Tama lang naman, di ba? O kayo, para suportahan natin itong 3 pelikula, kung may extra money kayo, o depende na kung ano ang una yung papanoorin, ha? Tama naman ang sinabi ni Mr. Antonio P. Contreras na to be fair, if you want to get or if you want to compare the 3 movies, kung may matutunan ka ba, may makuha ka bang bago, or kung ano ang iyong ikakomento or i-analyze sa movie para fair. Unfortunately, Ako si Ninoy is no longer showing. Oy, 2.4 million na daw for 8 days. Totoo kaya ito? When I ask why, apparently it was pulled out sooner. Kakaunti po ang nanonood, sabi ng takilyera. Kaunti daw. When I asked about Oras de Peligro, ang sagot niya, ayun po, namimiligro din. 2 po ang nanonood ngayon, dapat manood na kayo para sure maabutan nyo pa. O, diba? Based talaga yan ha kay Mr. Antonio Contreras at mga takilyera. Pasensya na po sa pagbalik-mali ng basa ko kasi Bisaya ako. Hindi excuse yung kabibig. Dapat i-pronounce mo properly. Takilyera. O, there you go. Yan po ang sinabi ng takilyera tungkol sa movie ng Ako si Ninoy at ang Oras de Peligro. Let's face the real. Totoo naman po eh. Kung talagang blockbuster itong Oras de Peligro, I'm sure magpo-post yan ang Facebook fanpage ng Oras de Peligro. Baka magpo-post yan si Cherry Pie or si Joel Lamangan na we're successful today. Kumita kami ng ganitong milyon-milyon ngayon. Sorry, Daryl Yap, hindi ka kumita. Flop ang movie mo. Pero wala akong nakitang post si Cherry Pie. Wala akong nakitang post sa Oras de Peligro na mga pictures na kung saan pinipilahan ang pelikula nila. And wala akong nakitang post na talagang they posted the amount of money na kita nila for first day. Wala talaga. Pati si Cherry Pie, wala din. So, possibly, hindi pumatok sa takilya itong Oras de Peligro. So, possibly, nga ang Oras de Peligro. So possibly, Direk Joel Lamangan is asking himself right now, anong pagkukulang? Anong ginawa ko? Kapalit-palit ba ako? Hindi na ba ako isa sa mga pinakamagaling direktor? May bago namang kukuha sa trono ko. Ganun lang. Mga kabibig, ano yung komento tungkol dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!